Web at saka si Tess Renon. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, no? DOJ nagsimula na po ng investigasyon. Titignan po nila kung yung mga paglabag, no, sa mga sari-saring paglabag ni Pangulong Duterte nung siya po ay Pangulo ng Pilipinas. Akalain nyo, Pangulo ng Pilipinas, iniimbestigahan. Yung nagaganap po ngayon, wala silang pakialam. Meanwhile, habang ang mga Pilipino po ay dumaranas po ng bagyo, how inspiring po yung maririnig ninyo sa ating Pangulo. Ang sabi po ni Pangulong Marcos ngayong araw, we are already in bad shape. Problemado po, pati yung kausap niya po, nangangati na lang yung Batang Remulla. Hindi po makangiti. Ngayon lang po ako nakakita na bago po tumating yung bagyo, ang sinasabi po ng Pangulo, we are already in bad shape. With complete facial pictures ng isang dinilubyo na Pangulo. Alam niyo po, bilang presidente, kumbaga kung mamaya, pinapakita lang po dyan talagang walang kakayahang mamuno. No? We are already in bad shape. What shall we do? Okay. Pag-uusapan din po natin yung pag-iingay nitong mga young guns na hinahanap, no, nagbibigay po ng pabuya para hanapin si Mary Grace Piatos. 1 million. Binibigay po ng pabuya ni si Conggun po nag-announce. Bidang-bida po si Conggun ngayon. Magbibigay daw sila ng 1 million pabuya para makita si Mary Grace Piatos. At sinisisi po si BP Sara kung bakit po nakaltasan, siya na po kinaltasan, siya pa nasisi. Antindin nyo talaga. Ito po yung mga gobyerno o yung mga tao na walang kakayahan na umako ng responsibilidad. Sinabi ni BP Sara, yung kinaltas ninyo, mawawalan ng trabaho ang 200 katao. Sinisi nyo pa si BP Sara? Kayo nagkaltas ng budget ng OBP. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, no, sa totoo lang, nakakaawa po yung ating bayan. Bakit po? Mayroon tayong presidente at mga tauhan ng presidente na mga, ang termino nga ni BP Sara, mga hindi marunong magpresidente. Alam niyo po, naging leader po ako . Naging coach din po ako sa basketball. No? Ikaw bilang leader, no matter how much na tinatambakan ka, no matter gaano karaming problema yung dumarating, kumukuha sa iyo ng lakas, no? Yung pinamumunuan mo bilang leader. Hindi po laging ang leader ay makikitaan mo lang ng lakas sa panahon ng kaalwanan ng buhay. Kasi ang sigla niyan pag yung mga namimigay ng ayuda sa mga mall, sa mga covered court, sa mga convention center, pag namimigay yan, po parang kampanya . Kaway ng kaway, kahit walang kinakawayan . Kaway lang na kaway . Masigla siya . Pero pagdating po ng mga haharaping trahedya, kita niyo yung kamiting niyo, habang sinasabi ni Pangulong Marcos, we are already in a bad shape. Parating pa lang po ang bagyo. Ang naririnig mo sa Pangulo ng Pilipinas, buti nga wala nang umiintindi sa inyo . Mr. President,
Buti nga, busy ngayon ng mga tao lahat nakatutok sa mga Duterte. Swerte kayo. Kasi kung iniintindi na naman kayo na naman yung sentro ng ano, kitang-kita po talaga. Ang lungkot yung tatlong kausap niya. Si Remulla, yung DILG, at ewan ko, hindi ko kilala tong tatlo na to. Very inspiring. Alam niyo si Tatay Digong, nung naging presidente siya, mas malalakas pong bagyo. Hindi pa po kasama tong mga bagyong hinaharap ni Marcos. Hindi pa po kasama ang mga super typhoon na pinakamalalakas. 4 po sa 10 pinakamalakas na bagyo dumating nung panahon ni Duterte. Hindi rin po ako makapaniwala eh. Si Odette, si Rolly at 2 pang iba. Hindi rin po ako makapaniwala. Kinaya natin. Kasi nga, ang pinakamatindi yung pandemya. Eto, bagyo pa lang. Kung tutusin, pangkaraniwang bagyo pa lang. Ano na sila? We are already in a bad shape. Yung lulugo-lugo na ako. Wala ba tayo saklolo? Saklolohan naman tayo. Antindi po. Nakaka-inspire ang Pangulo natin. Walang kakayahang mamuno. No? So inspiring. Kung coach ng basketball yan, tambak tayo ng 10. Anong gagawin natin? Puta, tumatawag ka ng timeout, sabihin mo, oh, kaya pa yan. Puta, 10 lang yan, ayusin yung depensa nyo. 5 tira lang yan, no? Ganun po yung pag ano mo, no? Yung mga tauhan. We are already in bad shape. Wala na tayong magagawa nito. Ilang bagyo pa ba ang darating? Walang katuturan. Walang katuturan. Umiiling na lang yung mga kausap eh. Sabi ko, puta, napasama yata tayo rito sa sinuportahan natin. Okay. Punta po tayo rito kay Konggun. Bidang-bida po si Konggun. Ewan ko, no? Ang galing po ng press natin, no? Antindi. Basta may sabihin kang masama sa mga Duterte, bida ka eh. Ikaw talaga ipipicture eh. Alam niyo po, pasensya na kayo, sabihin niyo, bakit hindi ko ipipicture yung mga tanghiri, yung mga kalokohan po yan lahat. Isa lang pumasok sa atin, si Bongo lang. Tapos lahat na halos panay tao ni Marcos. Bakit po hindi kayo maglabas ng SWS at Pulse Asia na survey? Bakit po panay mga tanghiri, panay? Hindi, no? Inaano nyo ba yung mga tao? Kinokondisyon nyo? Hindi po makokondisyon. Imposible pong hindi pumasok si Marcoleta, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Philip Salvador. Ito pong si Attorney Chavit Singson, si Attorney Vic Rodriguez, no? Si Marcoleta. Imposible. Niwala sa taas ang pumapasok si Tol Tolentino kasama sa top 12. Utot nyo. Okay. Ito po, ang sinasabi po ng mga ngayon, si BP Sara daw po, ito po balita sa PTV o Manila Bulletin. Vice President Sara Duterte has no one to blame but herself over the potential loss of jobs of around 200 employees of the Office of the Vice President, according to House Assistant Majority Leader Jay Konggun. Sino po ba nagtanggal ng budget ng OBP? Si BP Sara po ba? Inihain po ba niya sa inyo? O sige, tatanggalan ko na itong hinihingi namin ng 2 billion, 1.3 billion. Hindi po. Kayo po ang nagkaltas. Ang problema sa mga tumana sa mga amo niya kay BBM, no? Hindi marunong umako ng responsibilidad. Ano sinasabi lagi ni Tatay Digong? I take full responsibility.
Kahit po yung mga lahat ng mga ano, kahit na AJK, I take full responsibility. Kasi akin yan eh. Kayo po nagkaltas. Ipapasa nyo iba sa iba yung blame. Kayo sa House of Representatives ang nagkaltas ng budget ni BP Sara. Ang sisisihin nyo si BP Sara. Ayun po yung pagkakaiba ng mga taong mayroong pag-ako ng responsibilidad sa mga taong alam na nila na mali yung ginagawa nila pero isisisi lang sa iba. Alam nyo na palang mali, nakaltasan ng budget yung Office of the Vice President. Tandaan po ninyo, mga mamamayang Pilipino, ang patuloy na nagtatrabaho na walang press, walang nagko-cover ng press. Mga picture-picture lang po na dumarating na ipapasa-pasa sa mga vlogger ang nakakarating. Kaya nakikita nating nagtatrabaho. Pero sa kanila, ni halos walang ginagawa kung makapag-project eh. Tandaan po ninyo, yung tunay na nagtatrabaho ngayon, Office of the Vice President, maaasahan po sa lahat na naging sakuna. Handa pong, wala pong press-press. Basta makikita na natin na mamimigay na ng tulong. Bilang ganti po sa magandang palakad ng Office of the Vice President, ang galing po ng HOR, House of Representatives. Dahil tanging ang nagtatrabaho lang po ng maayos sa panahon ng kalamidad, yung Office of the Vice President, bilang ganti, no? Imbes na awardan, ang award po nila, sige, ang galing nyo magtrabaho, ha? Nagtatrabaho kayo ng tapat, ha? Sa bagyo, consistent kayo, ha? Namimigay kayo ng tulong, ha? Dahil dyan, kakaltasan namin ang budget ninyo. Ganun po kainutil ang gobyernong ito. Kung sino pa yung kung sino pa yung mga responsable at binabaha pa rin tayo, bakit po pa ulit-ulit tayo sa flood control project? Kung hindi po makakakontrol ng bahayan, bakit kayo nagproyekto? At hindi po simpleng budget yan. Napakalaking pera. 1.4 billion a day. Yung hinahabol nyo kay BP Sara, 125 million. Ilang taon nyo nang hinahabol? Ito po, 1.4 billion a day. 1.4 billion a day. Grabe po. Ang laki po ng diferensya. Pero bulag kayo. Lahat kayo bulag. Sa 1.4 billion a day. Wala po nagpapakita sa kanila. Nasaan tong mga flood control? Anyways, balikan ko lang po yung punto ko. Imbes na kayo ang kaltasan ng budget, yung may responsibilidad dyan sa 1.4 billion a day, ang kakaltasan nyo ng budget, yung mga nagtatrabaho, yung OVP. Tapos, hindi nyo pa maako, alam nyong mali yung ginawa ninyo, hindi nyo maako, kami po ang may dahilan ka bakit nakaltasan. Hindi. Ang may kasalanan kung bakit makakaltasan yung Office of the Vice President, si BP Sara. Kita nyo? Kayo na nagkaltas. Nakita ng tao eh. Nagtatrabaho yung OVP. Kinaltasan ninyo ng budget. Tapos isisihin nyo pa yung Vice President mismo. Ang laki pong kalokohan ng mga pinaggagawa nitong mga to. Tuloy-tuloy na po natin ha. Ngayon po, bidang-bida si Konggun kasi po magbibigay raw po siya ng pabuya. Si Konggun magbibigay po ng pabuya sa mga taong makakapagpalabas kay Mary Grace Piatos. Panay palabas na lang panay drama ka na lang No? Panay drama ka na lang Mary Grace Piatos naman ngayon ang binibintang kay BP Sara. Kasi si Mary Grace Piatos daw yung nag-receive. Bakit po? Wanted po ba si Mary Grace Piatos? Hinahanap mo Konggun. Wanted ba siya? Bakit ka nagbibigay ng pabuya? Kung totoo nga yan si Mary Grace Piatos, kung totoong tao nga yan, wanted ba siya? May kaso ba man lang?
Yan yung problema nyo eh. Reward. Hindi naman po kasi totoo yan. Gusto lang po nila yan para mang-asar. Ganun lang po tong gobyerno na to eh. Inaasar lang po si BP Sara. Asar lang naman yan eh. Mary Grace Piatos, magbibigay kami ng 1 million. Ako po, magbibigay din po ako ng reward. Pero exclusive to para sa mga congressman. Iniinsulto nyo lang si BP Sara eh. Alam nyo, sa totoo lang, no? May problema ba kayo kay Mary Grace Piatos? Sampahan nyo ng reklamo si BP Sara. May pipigil po ba sanla? Pwede po ba yung congressman na mismo ang magsampa ng kasong impeachment? Pwede po. Ay, pwede pala. Pwede palang magsampa ng kaso sila? Pwede po. Bakit hindi sila magsampa ng kaso? Hindi ko po alam. Ang dami nilang sinasabing anomalya, di ba? Bakit ni isa wala pong magkaso sa kanila? Eh hindi naman po kasi talaga nila gusto yung magkaso. Una, wala naman po silang ikakaso. Meron po bang kaso na dahil si BP Sara ay may kaugnayan kay Mary Grace Piatos? Wala pong kasong ganun. Meron po bang kaso na dahil si BP kinakailangan po, may ninakaw si BP Sara, binulsa niya yung pondo, yun po yun. Pero kung yung sinasabi ninyo na anomalya ay hindi magpaliwanag si BP Sara, kaya may anomalya siya dahil ayaw niyang umattend. Nagkakaroon ng anomalya, magsabi po kayo kung anong kaso. Ano ang nilalabag ni BP Sara? Hindi yung mga paeklat nyo. Hindi dumatin. Hindi tuloy niya maipaliwanag. Bakit po kinakailangan ipaliwanag in the first place? Sino po may sabing ipapaliwanag dapat ang confidential? Ano po yung sinabi ni Tatay Digong? Confidential nga eh. Bakit ipapaliwanag? Ikalawa, ano ba ang binibintang nyo na ipapaliwanag dapat ni BP Sara? Ano ang binibintang nyo na hindi niya maipaliwanag? May bintang ba kayong nagnakaw siya ng pera? Wala. Ay wala pala badong? Ano yung pinag-uusapan natin tungkol? Wala. Gusto lang nila makita si BP Sara sa harap nila magpaliwanag. Ah, ganun. Gusto nila sa harap lang. Pag hindi nagpaliwanag, may anomalya. Yun ang konklusyon nila. Kung hindi maipaliwanag sa harap namin, may anomalya. Pautot mo lang yan, Konggun. Pautot lang kayo lahat. Lahat kayo, utot lang ng utot. Gumagastos kayo sa sangkatutak na hearing, wala namang kayong nahihita, wala namang kayong binibintang. Wala nga kayong binibintang. Kayo na nagkaltas ng budget, sisisihin nyo pa si BP Sara. Umako kayo na responsibilidad. Opo, kinaltasan namin dahil ganun. Dahil gusto namin kaltasan. Gusto namin mawalan ng 200 tao na mawalan ng trabaho. Kaya mo sabihin yun? Nakakainit ng ulo kasi itong mga to eh. Okay. Punta tayo rito. Teka lang. Papatayin ko lang yung aking niluluto. Para hindi tayo masyado kasi tumunog na eh. Yan, pasensya na po kayo. Ito po, ako may hamon din. Para lang po sa mga congressman. Magbibigay ako ng pabuya. Total, uso eh. Kaya lang wala akong milyon. 100 pesos lang po sa mga congressman. Pag nahanap nyo po yung mga flood control program dyan sa mga distrito nyo, bibigyan ko po kayo 100 pesos per project
Kung 10 proyekto sa distrito nyo, pakita nyo po, ako po mismo magbibigay sa inyo ng 100 pesos. Pabuya. Kasi ang hinahanap po namin, proyekto. Ang hinahanap ninyo kung ano-anong pirma, ang hinahanap ninyo kung ano-anong kalokohan na mga walang katotoran. Naghanap kayo ng mga imposibleng makita. Biruin nyo, gusto nila makita yung mga safe houses. Safe houses? Kasama nyo sila. Convicted Castro eh. Gusto nyo ipakita kala convicted Castro yung mga safe houses? Kaya nakesyo, baka overprice yung safe house nila. Huwag kalimutan mag-like. May nagpakape. Ayun, may nagpakape raw. Huwag natin kalimutan itong mga nagpakape. Thank you very much kay Lauren Tud na nagpakape po. Gawin po natin siyang moderator. Thank you, Lauren Tud. Yan. Ako po, mamimigay po ako sa inyo 100 pesos kada proyektong makikita ninyo. Wala po kami nakikita kung saan ginastos yung 1.4 billion. Daming pwedeng imbestigahan. Walang katotoran. Mary Grace Piatos. Hinahanap nyo si Mary Grace Piatos. Idemanda nyo si BP Sara sa salang pagtatago kay Mary Grace Piatos. Bakit hindi nyo ireklamo? Hindi. Pag nireklamo namin, game over na. Mapapawalan sala dahil walang katotoran yung reklamo namin. Tama yun. Walang katotoran yung reklamo nyo kasi. Wala nga kayong bintang na ninakaw, magkanong pera. Wala. Basta lang. Gawa lang tayo. Patagalin lang natin. Mga tanga naman ng mga Pilipino. Doon kami nagagalit. Ginagawa nyo kaming mga bobo. Hindi po kami bobo. Alam namin na nagaganap. Maraming problema ang Pilipinas, pero gusto nyong palabasin na ang problema ng Pilipinas, mga Duterte. Hindi kami bobo. Ang mga tao, hindi na bobo. Galit ang mga tao. Kala nyo? Makaramdam kayo. Narinig na ang istorya ng Pilipinas, ang kasaysayan ng Pilipinas, meron na tayong 2 pangulo na pinalaya sa pamamagitan ng people power. Wala akong ibig sabihin. Pinapaalala ko lang sa inyo. Ang daming problema ng Pilipinas. Ang daming budget na dapat kalkalin. Yung budget na maliit ng Vice President, yun yung kinakalkal nyo. Yung flood control, hindi nyo mapag-aralan, hindi nyo mausisa. Bakit hindi nyo mausisa? Simple lang naman. Saan tinayo yung flood control program? Magkano? Sino kontraktor? Para pag nasira agad, malaman namin kung sinong kontraktor. Sobra-sobra na kayo. Lahat ng tao galit na. Kahit yung mga kakampi nyo noon. Marami sa mga quadco, marami sa inyong mga congressman, hindi na mananalo. Trillanes, malamang talo yan. Yung mga taga Maynila, Lanchua na yan, mga Abante na yan. Ewan ko kung saan damputin yung mga yan. Yang si Dan Fernandez, kala mo mananalo ka sa Laguna? Kita nyo nga po yung suporta sa inyo ng tao. Di kayo nakakahalata. Kala nyo tuwan-tuwa sa inyo yung mga tao? Panay Duterte. May bagyo, Duterte pa rin. Ganun magsalita Pangulo nyo. Very inspiring. Walang masabing matino. Not in bad shape. Bad shape? Pucha, hindi nga pandemya ang hinaharap nyo. DOJ, kinumpirma ni DOJ Secretary Boying Remulla na iniimbestigahan na ng DOJ Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng paglabag
sa international humanitarian law kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing sa kampanya kontra droga noong kanyang termino. Bibigyan ko po kayo ng mga numero, no? Yung nanonood po sa Quadcom, pag wala po si Pangulong Duterte, ABS-CBN, 298,000. Pag si Tatay Digong po, ang nakasalang, ilan po nanonood sa ABS-CBN? 3.4 million views. 3 milyon mahigit sa ABS-CBN pa lang yan. Iba pa yung nanood sa Channel 7, iba pa yung nanood. Nakita nyo po, buhat nung unang rally, nagsampa na reklamo, si Franz Castro. Bibigyan ko lang kayo ng numero. Nagsampa ng kaso si Franz Castro. Konti lang yung sumama nung una. Pangalawang nanawagan na yung mga vlogger. Punta kayo kasi isasalang yung kaso ni Tatay Digong dito sa Quezon City. Dami ng tao. Ito po, hindi po organisado to. Nananawagan lang yung mga vlogger, nagpupuntahan ng mga tao. Yung sa Quadcom hearing po, yan na po ang pinaka nakita kong malaki na po yung crowd na yan. Ng mga taong kusang nagpupunta riyan para sumuporta kay Tatay Digong. Akala nyo po, tinatakot nyo kami na iniimbestigahan nyo ngayon si Tatay Digong sa kung ano pa man. Marami na po nagpapahayag ng suporta kay Tatay Digong. Marami na pong naiinip. Naiinip na po ang mga mamamayang Pilipino. Alam nyo, lahat yan, may nagte-trigger. No? Yung nag-trigger, yung kudita nila Enrile, nila Hunasan, yung People Power 1. Yung nag-trigger ng People Power 2, yung ayaw nilang buksan yung envelope doon sa hearing, hindi po hearing, impeachment court laban kay Erap Estrada. Ito po, hindi naman po namin sa no. Basta may nanawagan po ng pagsuporta kay Tatay Digong. Palaki po ng palaki ang numero. Kaya yung mga paeklat ninyo, naiimbestigahan, kakasuhan si Tatay Digong, hanggang eklat lang kayo. Hindi na po natutuwa ang mamamayang Pilipino nang inuunan nyo lagi. Imbes na lutasin ng lahat ng problema ng Pilipinas, patuloy na mataas ang presyo ng bilihin, patuloy ang kahirapan, na iniinsulto nyo yung mga tao. Hindi na kayo mahirap. Utuan ang ginagawa ng mga to. Hindi na kayo mahirap. Dahil 64 pesos na budget sa loob ng isang araw, hindi ka na mahirap. Puta, biglang dumami yung mama nung panahon ni Marcos eh. Pinakamagaling na Pangulo. Isang salita lang. Ang galing nung kanyang advisor. Sabi nung advisor niya. Ano yung sabi? Yung kahirapan ay ano lang yan. Hindi totoo yan. Yan ay ano yung termino ni Gadon sa kahirapan? Hindi, may termino si Gadon sa kahirapan eh. Tapos kitang-kita namin habang ang balita, habang naghihirap ang buong bansa, may mga katakot-takot na sakuna. Haka-haka lang yan. Haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Biglang naglabas kayo. Sinabi nyo, hindi ka na mahirap kung ikaw ay kumakain ng 64 pesos. Eh puta, isang kain ko sa karinderya. Karinderya to ha. Isang kain ko, tipid na tipid pa ako nun. 90. Hindi pa ako bibili ng soft drink sa labas pa kasi mas mahal dun sa loob ng karinderya eh. Sa sari-sari store pa ako, mas mura pa ng 5 piso. Ang galing ng gobyernong ito. Tapos ang katwiran nung binaha, nasan po yung mga flood control? Ay, nasa gasaan ng barko.
nung hindi na wala ng barko nakasagasa, ay na-overwhelm tayo. Yung wala na maikatwiran talaga, sunod-sunod na, wala. Ano na po yung sinasabi? Very inspiring na po ang sinasabi. Ito po, we are already in bad shape. Bad shape na pala tayo. Ano pang ginagawa mo dyan? Mag-isip-isip ka. Imbis na problemahin nyo, saan dinala yung kinuha na pera sa budget ng PhilHealth, saan dinala yan na rekto? Imbis na problemahin ninyo, saan napunta yung Maharlika Fund, pondo yan namin. Ang question, bakit tayo nagbenta ng sangkatutak na ginto, breaking record, pinakamaraming binentang ginto, Pilipinas, breaking record. Yung ating pong airport from top 10, most improved nung panahon ni Duterte, naging worst airport sa buong mundo. Saksi po ako kung gaano na po ka-worst yung NAIA. Panay kapalpakan, pero ang lalakas ng loob. Hanapin si Mary Grace Piatos, magbibigay pa ng kung gun pinaglalaroan mo na lang yung Pilipinas. Magbibigay ka pa ng 1 million para maghanap ng kung sinong tao. Mary Grace Piatos. Idemanda mo kung meron kang reklamo. Wala naman. Alam niyo ginagawa niyo sa mga Pilipino? Ginagago ninyo. Walang kapatawaran to. Tapos bigla namin maririnig, yung Pangulo na naglingkod ng tapat, hindi nagnakaw, yung Pangulo na nagpatino sa Pilipinas, yung Pangulong napakaraming proyekto. Gustong-gusto nyong ipakulong, gustong-gusto nyong usigin. Alam nyo, dapat ipinagtatayo natin ng si Tatay Digong kung meron pong pwedeng mag-qualify. Kasi alam ko bawal yan eh. Kung buhay ka pa, bawal kang ipagtayo ng rebulto. Pero kung may taong magka-qualify na dating Pangulo na ipagtatayo man ng rebulto ng buhay pa, si Tatay Digong yun. Imbis na kabi-kabilang parangal ang ginagawa nyo kay Tatay Digong. Alam mo, formula, BBM, susundan mo na lang. Nakalatag na. Doon kami naiinis eh. Hindi ka natsatsamba. Nakalatag na. Susundan mo na lang. Ngayon alam ko na kung bakit hindi sundan. Marahil, ang dami nagtataka. Badong, ang gagawin na lang ni BBM, susundan na lang yung mga ginawa ni Duterte. Bakit hindi magawa? Ngayon po, alam ko na kung bakit hindi pwedeng sumunod. Yun nilakaran ni Tatay Digong. No, kung saan siya dumaan, wala siyang nahitang pera. Mga mukha kayong pera lahat. Mga mukha kayong pera, mukha kayong kwarta. Alam nyo, wala tayong hint eh. Yung tatay niya, idolo niya. Saan ba kilala tatay niyan? Idolo niya nga. Yung tatay ni Romuald, ni Martin, idolo niya rin. Nakakapanggigil mga kapatid. Parang ano no? Susundan na niya lang yung yapak ni Duterte. Ngayon, pati mga pronouncement, tatay niya yung susundan niya. Ano ba ang record ng tatay mo gustong-gusto mo sundan? Alam nyo, ang insulto pa sa amin, wala na nga kayong matinong ginagawa, binabalik nyo pa yung sisi sa Duterte. Kinaltasan nyo yung budget ng tanging nagtatrabaho ngayon. Tanging ahensyang buhay na nagtatrabaho habang may sakuna. Kinaltasan nyo ng mahigit kalahati ng budget, tapos isisisi nyo pa ron
Hindi nyo man lang akuin eh. Sabihin nyo lang, oh, tinanggalan namin yan dahil sutil yung babae na yan. Okay pa sa amin, nakatanggap-tanggap pa eh. Okay pa sa amin yung akuin nyo kasi sutil yung babae na yan eh. Eh hindi, sinisi pa eh. Siya may kasalanan. Kasi kami nagkaltas, siya may kasalanan. Yan, mga tao to. Ito, 1 million pabuya. Ek-ek na naman kami. Showbiz po tayo. Showbiz tayo ngayon. Kasi nung singhut ng mga tao na yan. Wala na tayong nakakapanghina. We are in a bad shape. Bad shape because of you. Because of the president. Ano sabi ni BP Sara? You don't know how to be president, Mr. President. You don't know how to lead. At wala naman po masama sa pagdadasal, no? Pero kung ang headline po, ang tanging makakasalba sa atin ay pagdadasal, wag na po wag na po kayo, dapat hindi na po kayo tumakbo ng presidente. Kasi kaya rin naman naming magdasal eh. Grabe yung naka-headline, nagdadasal ang Pangulo. Hindi ko po sinabi wag tayo magdasal. Pero paubayan nyo po yan sa mga pastor, paubayan nyo yan sa mga ministro, paubayan nyo sa mga obispo, sa mga mangkukulam. Gumawa sila ng mga paraan. Pero pag ikaw ang pinuno, putya, nanghihina ako kasi ang tanging solusyon na lang, dasal. Hindi po nyo, kala nyo, tuwan-tuwa nga kami nakasuhan nyo. Kaya lang, baka hindi nyo na makasuhan eh. Di ba? Baka yung taong bayan na talagang grabe itsura ni Remulla, no? Ano yung sabi kanina? Malapit ng kainin ng lupa eh. Nakakagawa pa ng ano? Okay, yan lang po ang ating topic. Alam ko kayo, marami kayong gustong sabihin.